Blessed morning po to everyone. Let's declare po, Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set the liberty and the bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Because our God is Jesus, He is the anointed one. So, RJ 142 po, let's declare, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I'm not seasonal, I appreciate everyone and everything, I'm part of something big, I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. So, kamusta po ang bawat isa? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, at pasaya ng pasaya. So, our series po for this month is Mission and Evangelism. So, for this week, ang aking pong title for this Sunday is Chosen for Impact. So, ang bawat isa po dito ay pinili po ni Lord na may impact. Amen. So, I have here an old notebook. Kung nakikita niyo po dito sa old notebook, luma po siya, tapos hindi po siya ganun kaganda sa mata. And then, pencil lang po yung gamit niya. May mga torn pages, madumi inside and outside, mabaho, maamoy, crumpled pages, it has tape just to hold the pages. In short, hindi po siya maganda sa paningin. In short, it's not appealing to the eye. Hindi kaakit-akit. Compared to this new notebook. Yung new notebook, malinis, nice writing pad. Uses pen, not pencil. Masarap sulatan. Yung tipong dadahan-dahanin mo at gagandahan yung pagsulat. So kung kayo po yung papipiliin, ano po yung pipiliin niyo sa dalawa? Di ba mas maganda kung piliin yung new notebook kasi bago, tapos pag pinubukla siya parang sarap amuyin, lalo na sa mga national bookstore, ganyan. So I have here a question for you. So this one, this is a password ng door ng new house and lot. Bagong house and lot, that is the password. Ganyan, password is modern po yung bahay, kaya ganyan yung password. So, kung sino po ang mauuna doon sa location ng house and lot at makakapagbukas, kanya na yung bagong house and lot. Pero ang twist, ito po yung password. And sa isang condition, bawal picturean. Bawal po picturean. Pwede nyo sa ulo kung masal sa ulo po. Pero in just only 2 minutes. 2 minutes. Yan. And yun. Pero all I can offer to you is a piece of paper and a pen. Yung piece of paper ay kukuhanin ko siya doon sa old notebook na mabaho, na maamoy, na sira-sira, na madumi at crumpled. Will you accept that paper to win? Kasi kung ako yung tatanungin, I will accept it. Kasi sayang, new house and that po yun. Hindi po yung basta-basta nakukuha, nabibili. And it doesn't matter to me kung madumi or punit-punit yung paper as long as magagamit. And I want to point out na mapa-old notebook or new notebook, it still serves its own purpose. Doon sa paper, it doesn't matter kung crumpled siya. It doesn't matter kung gaano kadumi. It doesn't matter kung maamoy man yan. I will choose that dirty paper just to write this password. Para makuha ko lang yung bigating price. Yung bigating price na house and lot. New house and lot. And ganoon din po sa buhay po natin. It doesn't matter kung gaano ka-messy or kadumi. Kasi you still have a purpose kay Lord. May purpose po ang bawat isa. Gaya ng new notebook and old notebook. Pareho po silang may purpose. And I chose that dirty and unpleasant smell of paper. Kung ganun po, kabigatin yung price, why not? Why not na hindi ko siya pipiliin? And I want to tell you this, that God chose you. Pinili ka po ni Lord. And He has a purpose for you, for every one of us. Kung kanina po, sa scenario po natin, may bigating price na kahit gaano man kadumi or kabaho yung old notebook,
Pag pinili mo yun, tapos nasulat mo to, makukuha mo yung prize. Well, sa buhay natin, ano yung bigating prize? Bakit tayo pinili ni Lord? Tayo ay hindi lang basta pinili ni Lord. Ito ay para gumanda yung buhay natin dito sa lupa. Kundi para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama niya sa langit. Pero hindi po yung natatapos na magkaroon lang tayo ng magandang buhay dito sa lupa. Hindi lang po yung doon natatapos. He chose you, He chose us, kasi we have a mission here on earth. May mission po yung bawat isa sa atin. And He has a purpose for you. Gaya nung new notebook and old notebook po kanina. And ganito din po sa buhay natin, na kahit sa tingin mo ay gulo-gulo or punit-punit yung buhay mo, magulo yung buhay mo, may purpose pa rin po tayo. At may paggagamitan po si Lord sa buhay ng bawat isa. It doesn't matter if you have a messy life. It doesn't matter if you have a dark past. It doesn't matter kung may ability ka or wala. It doesn't matter if you have the skills or don't. It doesn't matter in what you are capable of. God uses people regardless of their condition. Because when the hand of God touches your life, what you cannot do, kung ano yung hindi mo kayang gawin, God can do through your life. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Amen. Because in the hands of God, broken things are not useless. Walang useless. They are reusable. Sa mata ni Lord, they are reusable at ang bawat isa ay may use. At kapag si Lord yung gumamit sa buhay ng bawat isa, hindi lang basta reuse na kagaya ng mga recycled na plastic. Kapag si Lord yung gumamit sa'yo, even your ordinary life will become extraordinary. Amen. Just like this notebook kanina, God uses what the world calls broken, and that includes people just like you and me. And sabi po dito sa verse 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Yan. God chose you. Past tense. Ibig sabihin tayo ay pinili na ni Lord. Pinili ka ni Lord. Pinili ka hindi lang para tumanggap ng blessings. Pinili ka hindi lang para pagandahin yung buhay mo. Pinili ka hindi lang para magkaroon ng comfort yung buhay po natin. Pinili ka kasi may purpose din po si Lord sa buhay ng bawat isa. Pinili ka mag-serve. Pinili ka para magdala ng mga tao papalapit sa Kanya. Pinili ka para ipakita yung liwanag niya sa gitna ng kadiliman. At pinili ka para mag-represent kay God. Royal priesthood. Royal means hari, and royal priesthood means under God as King. At kapag ikaw ay under with God, nasa ilalim ka ni Lord, walang makakagapi sa'yo, walang makakaapi sa'yo, because you are protected and your life is secure in His hand. You are not just an ordinary believer. Ikaw ay pinili para maging ilaw sa madilim na mundo ito. And napakasarap po mapili. Gusto ko din na ako ay napipili. Masarap mapili. Pero minsan, nafe-feel natin, hindi naman tayo kapili-pili. Paano kung sabihin ko sa'yo na pinili ka ni Lord? King of Kings ang pumili ko sa'yo. You are special. And just like this picture, si David, nag-stumbled siya in sin. Si Sarah struggled with impatience. Paul persecuted Christians. Si Mary Magdalene tormented by 7 demons. Si Moses wrestled with insecurities, and Samaritan woman lived with shame and rejection. Pinili ka ni Lord just like them. Ikaw ay pinili ni Lord to represent Him. Kung sila pinili ni Lord sa kabila ng lahat ng kanilang kasalanan, yung mga ability na wala sila, pinili pa rin sila ni Lord. Tayo din, tayo ay pinili ni Lord. Pinili ni Lord kahit anuman yung mga past natin, anuman yung mga dark moments natin, tayo ay still pinili ni Lord at tayo ay mahal ni Lord sa kabila ng lahat ng mga ginagawa natin, even the past. Kung may mga sins tayo in the past, pinili pa rin po tayo ni Lord at tayo ay still mahal po ni Lord. At sino dito na gusto yung buhay na hindi lang basta nakaka-receive ng blessing? Kasi mas maganda na yung buhay natin ay magagamit to share the blessing of God para maging dahaluyan ng blessing para sa mga tao.
God chose you not because of what you can do for Him. He chose you because you are special possession. You are His special possession. And let us share His life. Since you know already po na tayo ay chosen po ni God, balik po tayo sa history many years ago. Doon po sa Egypt. Israelites lived in Egypt. So ito po yung ating verse, Exodus chapter 1, verse 12 to 14. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly. They made their lives bitter with harsh labor in brick and mortar and with all kinds of works in the field. In all their harsh labor in Egypt worked them ruthlessly. So yung mga Israelites po, sila po ay nasa Egypt at sila pinagtatrabaho po doon ng nung king, nung under po sila, pinagtatrabaho sila, pinapahirapan, inaalipin, made their lives bitter. And during that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. God heard their groaning, and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. So yung mga Israelites naging alipin po, yung buhay nila, inaalipin sila many years ago. Kasi kapag sinabing long time ago, matagal na suffering, matagal silang nagsasuffer, hindi lang isang taon, matagal. Years of slavery, and it's not short term. Kung tayo nga dito sa mundo, minsan 1,000 pa lang tayo nakakaranas ng trials, hirap na tayo. Paano pa yung maraming taon? And they cried to God. Umiyak po sila kay Lord. God heard them. God looked on them and was concerned about them. And in our life, ano ba yung mga umaalipin sa atin? Traumas, mental health, physical health, personal situations, bondage of sin, depression, rejection, sexual immorality, mga utang, financial, stress, comparison, fear sa maraming bagay, sin that keeps repeating cycles, and years of slavery to those things we cannot escape or break free from our own. Just like Israelites po in Egypt, Israelites cried to God. Kasi para silang nakukulong na hindi po maka-escape sa ganong situation. They are in bondage. Hirap na sila, but they cannot do anything about it. And in today's generation, many people may not be in physical Egypt, but they are still slavery mentally, emotionally, and spiritually. We are also crying out under things na we cannot escape. Gusto natin mawala sa mga umaalipin sa atin, sa mga sitwasyon ng buhay natin, sa mental, sa emotional, sa spiritual, na tayo inaatake ng kaaway. And I want to tell you this, that God heard your cry. Naririnig ni Lord yung iyak mo sa Kanya. And God looked on you and was concerned about you. Gaya nung nangyari sa Egypt many years ago na umiyak yung mga Israelites. God heard them cry, and God looked on them and was concerned about them. Sabi dito, during that long period, the king of Egypt died. Kung mapapansin natin, the king died. So naturally, iisipin natin na, ay baka mabago na yung sitwasyon kasi namatay na yung king na nagpapahirap sa kanila. But no, because the system remained the same. The situation remained the same. Even when leaders change, kahit nagbago yung mga leaders, situation doesn't change automatically. There are times that we cannot change the situations. There are times that we have no control over what is happening sa buhay natin. And there are things in life na feeling natin stuck na tayo. But you know what? Even if there are situations that cannot be changed, there is one God who can change your situation in just a snap. Who can turn the impossible things to possible. Only God can do it. When God enters the scene, kapag si Lord ang pumasok sa eksena, it changes everything. Hindi lang dapat natin kailangan si Lord during tough times, moment natin sa buhay natin. We need God all the time. And
Doon sa Egypt, after namatay yung king, even when the leaders change, hindi na bago yung situation. Pero when God moves, kasi narinig ni Lord yung iyak ng mga Egyptians, at si Lord kumilos doon, and it changes everything. In that situation, God heard them and God moved. And here's Moses. Kilala naman ng bawat isa si Moses. Isa sa chosen at tinawag ni Lord for special purpose and mission. To lead the Israelites to promised land. Ito yung verse natin. Sabi ni Moses dito, Moses answered to people, do not be afraid. Stand firm, and when you see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today will never see again. The Lord will fight for you. You only need to be still. Amen. And God is telling us today na do not be afraid. Huwag tayong matakot. Kasi sa buhay natin marami tayong kinakatakutan. Ang iba natatakot mamatay. Ang iba natatakot magmaneho sa freeway. Ang iba natatakot magtrabaho. Marami tayong kinatatakutan sa buhay natin. Pero sabi ni Lord, stand firm and you will see the deliverance that God will bring you today. Pero paano po pag ganito? Paano kapag mukha siyang malabo sa mata ko? Paano kapag mahirap? Paano kapag hindi ko po talaga kaya? Paano kapag gusto ko na pong sumuko? Paano kung wala na po akong makitang pag-asa? Ang dami nating reasons. Reasons. Shh! Ang sabi ni Lord, the Lord will fight for you. You only need to be still. Si Lord ang lalaban para sa iyo. Kailangan mo lang mag-still. Be still. Be still sa feeling niya. Be still. Be still and watch His move. At biglang nahati yung dagat. Sabi sa Exodus chapter 14, verse 21 to 22. Well, then Moses stretched out his hand over the sea. And that night, the Lord drove the sea back with strong east wind and turned it into dry lands. The waters were divided. And the Israelites went through on the sea on dry ground with a wall of water in their right and on their left. So dito sa verse na ito, si Moses, in-stretch niya yung hand niya over the sea. And after niya mag-stretch ng hand, the waters were divided. Biglang na-divide yung tubig. So sino dito yung nahihirapan? Alipin ng past, alipin ng physical health, alipin ng addiction, alipin ng kung ano-ano mga situations sa buhay natin, alipin ng fear. Stretch out your hand, mga kapatid, and watch God split your situation and make a way. Amen. In Jesus' name. Amen. Dahil dadaan ang anak ni Lord, God will make a way. You will make a way. You will make a way kasi God is with you. You will walk in the dry ground gaya ng paglakad ng mga Israelites doon sa dry ground. Na hindi ka malulunod kahit may mga situations na kakalunod. Hindi ka malulunod. Lalakaran natin at lalagpasan yung mga umaalipin sa'yo. At gaya dito, there are wall of water on the right and on left. Tapos parang ang ganda ng view. Siguro kung lalakad tayo sa ganyan, tapos makikita natin yung mga isda na nasa gilid. Parang ang ganda-ganda ng view. Hindi lang kasi basta nag-split yung sea. Hindi lang basta nag-split yung sea, then the Israelites are free. Anong ginawa ng mga Israelites? Sila ay lumakad. Kasi even nag-split yung sea, tapos hindi sila lumakad, they will get stuck. May stuck sila. Hindi sila makakaalis. And tayo, we also need to take a step. God makes a way. Si Lord, gumagawa siya ng way. But you still have to walk through it. And then the rest was history. And hindi po doon natatapos ang kwento ng Israelites. Hindi lang kasi po Israelites, hindi lang po kasi isa yung naligtas. Madami po sila. Madaming naligtas. And si Lord, hindi lang po ni Lord dineliver or niligtas or finri yung mga Israelites dun sa Egypt. God didn't just save Israelites so they could just be free in Egypt. He saved them because He had a promised land and a purpose for them. And He was bringing them into the purpose. Deliverance is not the end of your story. It is not the end of our story. It is the beginning of your assignment. The moment na tayo ay pinalayan ni Lord, yun yung simula ng assignment natin dito sa mundo. Deliverance is never the destination. It's always the starting point of our mission. And if God used Moses to lead the Israelites, God will also use you. At di ba nung naglalakad sila dun sa dry land, sa pagkakahati ng sea, hindi lang sila isa, kundi madaming tao ang pupunta sa promised land. At ganun ka din gagamitin ni Lord sa buhay mo, na sa pamamagitan ng buhay mo,
madaming tao ang maseset free, madaming tao ang lalaya, at madaming tao ang makakakilala kay Lord sa pamamagitan ng buhay mo. Diba dun sa unang verse natin, God chose you. At kapag ikaw ay pinili ni Lord, ang buhay mo ay sa paangat at ang buhay mo ay sa paganda. Pero hindi po yun doon natatapos. Hindi lang po tayo basta inalis ni Lord sa mga umaalipin sa atin. Si Lord ay may purpose po sa atin. God wants to use you for other people as well. He just want to hear your yes to Him. At tayo po, gagamitin po tayo ni Lord. Paano po kung yung sarili ko ang buhay, gulo-gulo, tas gagamitin pa ako ni Lord? Yung buhay ko nga, di ko nga maayos, tas gagamitin pa ako ni Lord for other people? God still chooses and uses people just like you and me. Naalala nyo kanina yung kwento ko sa old notebook and dun sa new notebook kanina. Gaano man kasira-sira yung mga pages, gaano man yung kabaho, masusulatan pa rin yan and still have a purpose. That shows how even the imperfect things can still have a purpose. And God can use you even when you're torn. But He doesn't leave you that way. He transformed you. At si Moses have a speaking problem. Sabi dito sa Exodus chapter 4:10, Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." Hindi po magaling si Moses magsalita. Nag-struggle siya magsalita. Moses felt unqualified because he was slow to speak. And he believed na hindi siya tama, hindi siya right person para sa mission na inuutos ni Lord para sa kanya. And sa buhay din po natin, feeling natin hindi tayo qualified, feeling natin parang napaka-nakasalanan ko para i-share ang word of God ni Lord sa mga tao. Parang hindi ako qualified, parang unlikely and unqualified ako. Pero si Lord, ginagamit ni Lord yung mga tao unqualified to show His glory, para makita yung glory ni Lord. At sabi ni Lord dito, "I will help you speak and will teach you what to say." Yan ang sinasabi po ni Lord sa atin. Go and reach people. If you feel unqualified, He qualifies His own. You may not have the skill to share His gospel, but those who are chosen and called, He will supply all their needs po at mga pangangailangan. At bago ka pa po ilagay ni Lord sa mission, yung skills na kailangan mo, yan ay nakaabang na po. Hinihintay na lang ni Lord yung pagkilos mo. And as you obey God, His mighty hands will move in your life. May mga tao din po kasi sa paligid natin, gaya nung sa mga Israelites na sila, they feel lost. And gaya sa buhay po natin, na tayo ay nakakakilala na kay Lord, may mga tao sa paligid natin na they feel lost. At kung napakinig ni Lord yung cry natin, God also heard them cry. And God looked on them and also was concerned about them, gaya ng pagkakakoncern po ni Lord sa'yo. If God chooses Moses, God can also choose you. Hindi ka lang pinalaya ni God. Ikaw ay gagamitin ni Lord for the people to be set free. Are we just standing up and watching the people na may mga walang relationship kay Lord? You can make a change. Not because you are powerful, but the God who's working in your life is powerful. God doesn't need your ability. He just needs your availability. Amen. Kapag pinili ka, it means tinawag ka. Tinawag ka to spread the gospel. Diba sa classroom na lang, kapag may question yung teacher, o kapag nagpapa-recitation yung teacher, pumipili muna siya, tapos tatawagin niya kung sino yung mga nakataas ng kamay. After mamili ng teacher, tatawagin niya yung mga nakataas ng kamay. So basically, bago patawagin ng teacher, pinili niya muna yung student na yun, bago niya tawagin yung pangalan. At tayo, we are already chosen by God. Minsan, mapapaisip nga tayo na, bakit ako pinili ni Lord? Hindi naman ako kapili-pili to serve Him, to share His gospel, kasi broken ako. I'm not qualified. But God chooses broken people and deliver them from bondage and sent them to each other. At pinili ka po ni Lord, hindi dahil sa magaling ka or anuman yung ability mo. Pinili ka ni Lord simply because He loves you. Amen. Pero paano po kung hindi ako magaling? Kung wala akong ability, wala akong skills? Doon sa classroom na kunento ko din kanina, may mga students doon na hindi naman tumataas ng kamay.
And maaaring ganun din po tayo. Hindi sila ready. And sometimes feeling natin hindi tayo ready. Maaari kasing magkamali sila ng sagot or hindi po nila alam ang sagot. And tayo minsan, hindi rin tayo ready. Walang skills or kaya feeling natin we are weak. Hindi tugma yung personality ko at yung character ko to share His gospel, to share His word. Pero that doesn't disqualify you sa pag-serve kay Lord. God works through your weakness. Papayag ka ba na ikaw lang yung maglalakad papunta sa promised land? Di ba hindi gusto natin kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga pamilya natin, yung mga taong malapit sa atin. At doon sa nangyari kina Moses, madami silang naglalakad papunta sa promised land. And those people are in bondage many years ago. But God raised Moses para makalaya sila sa paghihirap sa kanila. And God is also raising you. Pero hindi mo kailangan maging si Moses at hatiin yung dagat. Hindi natin kailangan maging si Moses. Just simply share kung sino si Lord sa buhay mo. Kasi ang pinakamabisang pag-evangelize ay yung pag-share natin sa mga tao kung paano tayo mismo binago ni Lord. Yung mga testimony natin. Kasi yung mga tao na nasa paligid natin kapag nabago na tayo, alam nila yung past natin, kilala nila yung past natin. At kapag nakita nila na nagbago yung buhay natin, mas maliniwala sila. Kasi some people are to see is to believe. At kung nasubaybayan nila yung buhay mo at nabago ka, then your life can be a living testimony to them that God can also transform other people. Hindi mo kailangan maging si Moses at hatiin yung dagat. Kasi dun pa lang sa pag-share natin ng gospel, hindi man mahati yung dagat, pero may nahahati ka sa buhay ng mga tao. May mga chains na bumabagsak, may mga chains na napuputol ang generational chains, napuputol sa kanilang mga angkan at sa mga susunod pang saling lahi. At may mga buhay na nababago si Lord sa pamamagitan mo. Kaya we need to share the gospel. We need to share His light sa buhay ng mga tao. Na hindi lang tayo makakatanggap ng blessings, hindi lang tayo makakaranas ng favors, hindi lang tayo basta tanggap ng tanggap, receive ng receive. We also need to share His gospel. Amen. Mas maganda na ang buhay natin ay nagiging daluyan ng blessings para sa ibang mga tao. Yes, masarap tumanggap po ng blessings, masarap tumanggap ng mga gifts, pero mas maganda kung ang buhay po natin ay nagiging blessings, nagiging daluyan ng blessings para sa mga tao. Amen. Hindi lang po tayo basta dito like normal members. Hindi lang tayo basta believers. Hindi lang tayo basta nakakilala kay Lord. Kasi ang buhay natin, tayo ay tinatransform ni Lord. Yung puso natin, tayo ay tinatransform ni Lord. At kapag tayo ay tinatransform ni Lord, ibig sabihin, we can also make a change and impact sa generation ngayon. At every time na tayo nakakarinig ng mga word of God, God transform our heart. May dalawa kasing puso, may puso na matigas at may puso na malambot. Yung puso na malambot kapag sinesharean mo ng word of God, kapag binababaan mo ng word of God, na-absorb niya yung mga word of God. Parang galing ng lupa, sa lupa. Kapag yung matabang lupa, kapag umulan, na-absorb niya ng mabilis ang word of God. Pero may isa naman din puso na matigas. May puso na matigas na puno-puno ng galit, punong-puno ng inis, punong-puno ng mga paulit-ulit na mga kasalanan. At yun yung nagpapatigas sa puso ng mga tao. Kapag yung puso natin ay pinapanatili natin na may galit at hindi natin inaalis yung galit sa buhay natin, tumitigas po yung puso. Na tipong kapag umulan, yung rock, kapag umulan, hindi po siya makaka-absorb ng tubig. And the same thing din po sa buhay natin. Kaya in order for us to have a soft heart and a tender heart, kailangan natin mag-release ng forgiveness sa kapwa po natin. Kasi mahalaga sa buhay natin na may malambot tayong puso. Si Lord tumitingin siya sa puso, not on physical, not on your skills. Si Lord nakatingin po siya sa puso ng bawat isa. And tayo po ay patuloy na magpabago kay Lord. Patuloy tayo na magpabago kay Lord at lahat po ng mga naririnig nating gospel, mga word of God, yun po ay i-apply natin sa buhay natin. Kasi kapag tayo nakikinig ng word of God, tapos walang application, wala pong mangyayari. Nakikinig lang tayo, lalabas sa kabilang tenga. But if tayo nakikinig ng word of God, nire-meditate natin yung day and night,
At doon po magkakaroon ng pangyayari kapag ina-apply po natin yung mga napapakinig nating Word of God. Kasi God desires us to be changed. Hindi lang basta change na physical, kundi change inside and outside. Si Lord, inuuna niya muna yung puso natin. Binabago yung puso natin bago pa siya mag-bloom sa labas. At kung ano yung ginagawa natin in private life, yun yung kakalabasan in the public life. Hindi natin kailangan magpasikat sa ibang tao na ganito ako, ganyan ako. Kasi kung ano yung ginagawa natin during our private life, makikita yung glory ni Lord. Kapag si Lord ay pinapapurihan mo in your private life, kapag si Lord ay kinakantahan mo in your private life, worship mo in private life, kapag nagbabasa ka ng Bible in your private life, makikita yan sa buhay mo in your outside. Hindi mo kailangan magpanggap, hindi natin kailangan maging plastic sa mga tao kasi kusa lalabas yung glory ni Lord sa buhay natin. And kapag nangyari yun, the people around us can also be changed. The people around us magtataka sila, paano nagbago tong ganitong yung tao to na dati magiinom, na dati sugarol, pero ngayon hindi na makapagsugal, hindi na nakakapag-inom. Kasi God transformed their life. And when God transformed their life, God also wants to transform your life. Kasi ayaw ni Lord na tayo ay na-stuck. Ayaw ni Lord na tayo ay nakakulong. Ayaw ni Lord na tayo ay nahihirapan. At kung ayaw ni Lord na tayo ay na-stuck, ayaw ni Lord na tayo nahihirapan, the same thing din sa mga taong nakapaligid sa atin. Ayaw din ni Lord na sila ay nahihirapan at ayaw ni Lord na sila ay na-stuck. Pero gaya ng sabi ko kanina, yung example ko kanina, when God split the sea, yung mga Israelites, hindi lang sila basta nakatayo doon. Sila ay lumakad. Yun yung ginawa nilang step. May step sila. At tayo din, may step din tayo in order for us to change. May step tayo na kailangang sundin. It is to apply the Word of God sa buhay po natin. Ganon ka-powerful yung Word of God sa buhay natin. At kung ano yung lumalabas sa bibig natin, there's a power in it. Kasi dun sa pinaka-beginning sa Genesis, sinabi lang ni Lord na let there be light, nagkaroon ng light. Let there be sea, nagkaroon ng sea. At ganon din sa buhay natin. Kasi tayo ay hinulma ni Lord ayon sa kanyang wangis. So kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun ay powerful. Kaya mas maganda na kung lumalabas sa bibig natin ay full of declaration, not negativities. Hindi kung ano yung mga nakakasira sa kapwa tao. Mas maganda na kung ano yung lumalabas sa bibig natin ay magaganda. Gaya nga kanina nung ating kanta, let the fire of God in me declares the move of God. Let the fire of God in me. Yung fire ni Lord na nasa puso ng bawat isa, huwag mo siyang ikikip. Kailangan mo siyang i-share sa kapwa mo. Kasi useless yung fire sa puso mo kung ikaw lang mag-isa, kung hindi mo siya sinishare. At si Lord, the more na mas pina-fire ni Lord yung buhay ng isang tao, kapag the more na mas ginagamit mo yung buhay mo for other people. Kasi why will God use the people na kinikip lang yung meron siya, kinikip lang yung regalo na meron siya, hindi niya sinishare. The more na you share, the more na ginagamit mo yung buhay mo, the more na mas pagpapalain ka ni Lord. But hindi ko sinasabi na hindi pinagpapala ni Lord yung mga taong hindi nag-serve kay Lord. Pinagpapala ni Lord. Even yung mga taong makasalanan, pinagpapala ni Lord yung mga taong makasalanan. Kahit yung mga taong wala pang relationship kay Lord, sila ay pinagpapala ni Lord. Sila ay nakakatanggap pa rin ng blessings. Nakakatanggap sila ng blessings kay Lord. Kasi ganun si Lord kabuti, ganun si Lord mapagmahal sa kapwa, sa buhay ng bawat isa. And God chose you. Tayo ay pinili ni Lord para mag-share ng gospel sa mga tao. God chose you and called you. You are chosen to change our generation. You are chosen for a great purpose. You have a big role. You have a big impact. A diploma may impact your career, but sharing Christ can impact eternity. Amen. Mas maganda na yung ginagawa natin dito sa lupa, tayo, yung mind natin nakaset on things above, not on earthly things. Kasi lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat yan, temporary lang yan. Even our life, temporary lang yan. Kaya mas maganda kung yung buhay natin, tayo nakafocus sa panglangit, sa kung ano yung eternity. Yung buhay dito sa lupa, napakaikli lang po niyan. 100 years, yung pinaka-max ata, 100 years or 120 years, in compare sa eternity. Sa eternity,
Kaya kung dito sa lupa, nagpe-prepare tayo for our life, for our career, let us also prepare our life for the eternity. Kasi doon po, wala nang baguhan. Wala nang baguhan. Hindi na po siya magbabago, hindi na po siya magbabago. Kung tayo, dalawang choice lang po kasi, kung hell or heaven. Hindi na po yan mababago. And kung nasa hell na yung isang tao, kahit gano'n pa yun umiyak ng umiyak, hindi na po siya pwede pumunta sa heaven. And kaya habang nandito pa lang tayo sa lupa, you have a choice. May choice tayo. May choice tayong kailangan gawin. At kailangan natin, ang buhay natin, iset natin for things above. If Moses led them to the promised land, let us also lead people to Jesus, the way to eternity. We have a mission here on earth. If dito sa earth, may mga social media influencer, kasi yung mga social media influencer, ang lakas ng impact, lalo na kung yung mga million followers, billion followers, ang lakas ng impact nila na tipong kapag may ginawa lang silang sayaw, mamaya kalat na po yan sa mga social media, tapos gagayahin na yan, trending na yan. At kung dito sa earth, may mga social media influencer, let's be an influencer of Jesus. Let's make the heaven crowded and let's empty hell. We are not just saved people, we are sent people. So, ayun, tayo po, manalangin po. Palakpakan po natin si Lord. Father, in the name of Jesus, and the working power of the Holy Spirit, Panginoon Lord God, maraming salamat, Panginoon Lord God, sa buhay po, Panginoon Lord God, ng bawat isang na nandito, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, for transforming us, Panginoon Lord God. Baguhin mo pa po kami, Panginoon Lord God, ayon sa nais mo, Panginoon Lord God. Transform us, Panginoon Lord God, sa nais mo, Panginoon Lord God. Make us a leader or a people that you want us to be, Panginoon Lord God. And Panginoon Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon Lord God, to share your life, Panginoon Lord God, sa buhay, Panginoon Lord God, ng mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon Lord God. Let our life, Panginoon Lord God, be a living testimony, Panginoon Lord God, at Lord God, let our life, Panginoon Lord God, na maging blessings, maging daluyan ng blessings, Panginoon Lord God, sa buhay, Panginoon Lord God, ng mga tao, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Lord God, for everything, Lord God, na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon Lord God, sa pag-aalis mo sa amin, Panginoon Lord God, sa mga umaalitin sa amin, Panginoon Lord God, in our past, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, for choosing us, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa pagmamahal mo po, Panginoon Lord God, sa amin. Kayo po ang patuloy na maghari, Panginoon Lord God, sa buhay at sa puso namin, Panginoon Lord God. Maraming salamat po. Sa inyo po namin binabalik ang